Hello ko farmers, ito na nga pala yung part 2. Ito nagagawa na natin ng video. So, hindi ko na-upload kasi gawa ng medyo kailangan natin mo nang i-edit pa eh. Yan. O yan, sa farmers sa kaluyan, no, tamang relax lang. Yan. Pero, problemado na ako sa mga oras na yan, mga farmers, kasi gawa ng kailangan talaga mailabas. Yan o, lumalabas na kasi yung paan ng baka sa puwerta ng inahing baka. So, yan. Problemado na ako dyan. Hinihintay ko kasi paring Dindo. Sabi ko, paring Dindo, magkuha ka ng backup doon para may tagatulong tayo maghila ng lubid. Itatali ko muna yung lubid sa paan ng guya para sa ganun ay magawa natin ng paraan, hilahin natin. Yan. Tulong-tulong na lang mga farmers, no? At sa wakas dumating na rin yung lubid. Yan. Bale, prepare na ako. Iniisip ko anong gagawin ko. Talagang problemado na ako sa oras na yan mga farmers. Pero ang ginawa ko, tinatagang ko lang yung loob ko. Gagawa ko ng paraan para may labas yan. Kasi napakahirap yan pag hindi na ilabas. Ngayon mga farmers, no, kita nyo lumalabas. Yan. Ang gagawin ko dyan mga farmers ay tatalian ko yung paan na lumalabas na yon. Tapos ipapahila ko sa mga kasama ni paring Dindo. Para na sa gano'n naman ay tulong-tulong kami para mailabas yung guya sa loob ng puwerta ng baka. At sa gano'n ay hindi na magdulot ng stress sa inahing baka ito. Kailangan natin mailabas na agad. Para sa gano'n ay makapagpahinga na yung inahing baka. Yan, ginawa ko mga farmers, no, dinukot ko muna. Tapos pinasusyon ko at saka tinalian para nang sa ganon mapadali natin yung paghila. O yun, no, mga farmers, tumulong pa rin Dindo. Tinalian niya na rin. Yan, pwesto na at bumili ako ng 3. Sabi ko pag umili ito, sabayan natin hila para nang sa ganon mas mabilis mapush natin yung palabas yung guya sa loob ng puwerta ng baka na bumabara. Yan. So ayan mga farmers, no, bali ng kanili na sila. Yan, hinila na namin. O, kita nyo naman mga farmers, no, di ba? Nagapamilsa rin yung inahin kasi nahihirapan na siya. Malaki kasi yung guya ng baka mga farmers, malaki, sobrang laki. Ginawa namin tulong sa paghila pero hindi namin kinaya. Ganun pa rin sitwasyon. Sabi ko, kaya natin to, kailangan natin tatagan ng loob natin. May labas lang to. Napadasal pa ako dyan mga farmers. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami para masolusyonan to problema na to. Pero hindi tayo nawalan ng pag-asa. Tuloy pa rin ang plano ko dyan kung ano mas magandang gawin. O, sabi ko, pahinga muna, relax muna tayo kasi sobrang pagod mga farmers. Sobrang pagod talaga sa point na yan. Sa mga oras na sobrang pagod talaga, parang nawawalan ako ng lakas. Pero ang ginawa ko, nagpatatag pa rin ako para na sa ganun ay malampasan namin itong problema na to. Yan, nag-relax muna ako mga farmers. No, balik kumuha pa ako ng isang tali para sa isang paa ulit. Talian natin para na sa ganun sabay talagang mahila kasi bumaba rin sa paa eh. Yan, tamang relax lang muna mga farmers kasi hindi natin pwedeng tuloy-tuloy. Nakakapagod sobra. Ano nyo, may pakiramdam na bawat dukot mo iniipit yung kamay mo, ganun pakiramdam sa loob. Mahirap. Kaya ang ginawa ko, relax muna ako dyan mga farmers para sa ganun ay mabasic natin yung pamamaraan na anong gagawin natin. So ayan na, balik nagkaplano na ako sa mga oras ayun mga farmers, no. Nagbigay ulit ako ng langis para na sa ganun ay dumulas yung ating kamay. Yan, dukot ulit. Hinila namin ulit mga ka-farmers. Sabi ko, 1, 2, 3, hila pa rin. So mga ka-farmers, hindi ko inaasahan na ito pala mangyayari dito. Yan, sa sobrang hila namin, mamaya humiga yung inahin. Kasi alam na yun eh, hirap na yung inahin mga ka-farmers. Kaya inayan natin siya humiga. Kasi pilit ko siya pinapatayo, ayaw nang tumayo, humiga na lang. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung tali, tapos nilipat ko sa baba para na sa ganun ay madaling maghila. Mga farmers, sabi ni paring Dindo, tanggalin yung kahoy para madali, para sa gabal. Yan, tinalian ko ng maigi mga farmers yung paan ng baka na lumalabas dun sa puwerta ng baka na inahin. Yan, tumulos paring Dindo para na sa ganun ay padali. Para sa alaga siguradong kalidad, from chicks hanggang baboy at baka
sa kaluya, serbisyo ko talaga. Kung gusto mong makita ang tunay na galaw, hindi puro salita kundi gawa sa araw-araw. Follow mo na, wag kang mahiyang sa vlog ko, lahat makikita mo dyan. Farmers sa kaluya, tara na, sa field makikita ang tunay na. Yan mga farmers no, bale tapos ng talian. So yan, hinilan namin ulit. Subukan namin ulit kasi lumalabas talaga yung ulo sa puwerta ng baka. Kaya ang ginawa namin, finus talaga namin na makalabas na. Yan, nakitang-kita naman ang kalati ng ulo na lumalabas na. Kaya konting hila na lang mga ka-farmers. Sabi ko, sige, hila. O pa lang sa ganun, padali. Yun. Pag hila ng ganun mga ka-farmers, may nangyaring hindi inasahan. So, bali na bali yung paa ng guya. Kaya yung tali, inayos ulit, nilipan sa kabila. Yan, para nang sa ganun ay ma-sureball talaga natin na okay. About hila natin, talagang hindi na mangyari pa na mabalian ng buto kasi delikado yun eh. Buti nga nabali yung buto sa labas na. Kaya kampad tayo mga ka-farmers na talagang sabi ko, ito na, last na to. Talagang may lalabas na to, kaya hindi na wala ng pag-asa. Ganun sabi ko sa mga kasama ko, tara, sige, prepare lang kayo. Yan na, sinubukan namin ulit. Yan mga ka-farmers, tingnan nyo. Lumalabas talaga. Yan. Yun, lumabas na, kalati. Yun, paglabas. Yun, mga ka-farmers, tapos na yung problema. Nailabas na. Yan. Kaso nga lang, malungkot. Kasi patay na yung guya. Mga ka-farmers, sayang na sayang. Kaya, manghinayang man tayo sa isang guya lang na patay. Pero dapat yung inahin kailangan ligtas. Pwede namang ipanganak yan ulit. Pero, maghintay tayo ng matagal na buwan na naman. Yan, mga ka-farmers. Diba? Ganun lang naman yan eh. Talagang tiyagaan lang mga ka-farmers. Yan ang buhay ng farmers. Mga farmers. Bali na ilabas na. Grabe. Putol. Bali, putol yung mga buto. Siyempre, kailangan talagang sakripisyo eh. O, yan ang mga kasama natin. Oh. Bali, ito nang inahin mga farmers. Yan. Grabe, pinagod ah. Ay.